Minsan po ba ay pumasok sa inyong isipan na kung sakaling magpa-service po kayo sa kasa, pwede kayo mawalan ng personal belongings na habang nakasalang ito sa service, may kumakalikot sa inyong mga gamit? Nung naiuwi mo na, dun mo lang napansin na naubos ang iyong coins na nilagay ninyo sa inyong center console, o di kaya nawalan kayo ng bracelet, singsing, o relo, o yung mga nakatago ninyong pamalit na damit, sapatos, o minsan yung inaakala mong almost full tank ka na, nung naibaba na sa lifter ang inyong sasakyan, dun mo lang napansin na halos magkakalahati na pala ang iyong gasolina. O di kaya problematic ang inyong sasakyan. Kailangan i-stay in sa kasa for how many days, or let's say 1 week. Na yung inaakala mong walang magpapalit ng iyong mga piyesa. Nung mamukad-mukad mo yung halos brand new pa na stepboard mukha ng luma. O di kaya yung takip ng iyong spare wheel dating walang gasgas, ngayon may gasgas na at parang hindi ito yung original na sayo. Nangyari na ba sa'yo yan? O disclaimer lang guys ha, hindi ko po kayo tinatakot at hindi ko rin po sinisiraan ng mga kasa pagdating sa ganyan. Ito po ay personal na nangyari sa akin at sa mga kasamahan ko. Nung kapanahunan po na hindi pa uso ang mga CCTV at social media. Pero ngayon, I doubt na nangyayari pa yan dahil sa sobrang higpit, maraming CCTV, at may mga checklist na tinitignan bago ipasok o isalang ang ating sasakyan. So in this video, pag-usapan natin yan para maging aware kayo mga ka-idol. Nung kapanahunan ko, marami akong balibalita na may mga nawawalang gamit sa mga kliyente ng aking mga kasamahan sa trabaho. So, yun ang naging usap-usapan mga ka-idol. May mga nawala, ganito. Pero, iniisip na lang namin na parang isolated case lang. Hindi naman major talaga. Dahil, yung iba sabi, simpleng nawawala ng barya o mga accessories. Pero, nung umabot na sa case ko, iba. Nawalan ng damit, nawalan din ng sapatos yung aking kliyente na nagtatrabaho po sa Rockwell. Yun nga lang, since na medyo busy yung aking kliyente at walang time para magreklamo, naikwento niya lang sa akin. So sabi ko naman sa kanya, Sir, sakaling magpapaservice ka uli, sabihin mo sa akin kung ano yung mga iniwan mo. Dahil ako mismo ang kukuha ng iyong mga gamit. Kukuha po ako ng box at ilalagay ko lahat ng iyong gamit doon sa box at ako na mismo ang magtatago. Sabi ng aking kliyente, masyado daw kasi siyang tiwala na hindi mawawala yung kanyang gamit. Yun nga lang, yung pinaka kursunada niyang sapatos, yun pa ang nawala na nagkakahalaga ng worth 10,000 plus yata. Ganon. At mayroon din po akong isang kaibigan na same lang rin po na nagtatrabaho din po dyan sa Rockwell, na yung kanyang gasolina ay nabawasan. So ang tanong niya sa akin, di ba binabawasan yung gas ng mga kliyente habang nagpapaservice? Dahil pansin ko, marami pa tong gas ko nung pinasok ko, nung sinalang ko nung pagbaba na nagkulang na, parang nangalahati na yata. So it's quite alarming mga ka-idol. At may nangyari din sa aking isang kliyente na nagpa-service siya somewhere in Mindanao. Siguro tumagal ng ilang days doon mga ka-idol. Nung naiuwi niya na sa Sultan Kudarat yata ito nauwi So nung naiuwi niya na, doon niya napansin na napalitan yung kanyang stepboard ng luma. Na yung kanyang stepboard naman ay talagang maayos. Kumbaga walang dent. Nung naiuwi niya na yung kanyang sasakyan at kinakarwash niya na, doon niya na nakita na may dent at mukhang luma. So inangal niya sa akin. So ang ginawa ko, tinawagan ko po yung service doon sa Mindanao. Kinausap ko yung service na sabi ko, Boss, kung maaari, ibalik po ninyo yung nakakabit na original na stepboard ng aking kliyente. Dahil tandang-tanda niya po yung kanyang stepboard. Ano yung itsura at mukha talagang bago pa.
Ngayon kung hindi po ninyo ibabalik yan, ako mismo ang kakausap dun sa kaibigan ko sa planta, yung mismong country manager ng brand na ito. So, inaksyonan naman at pinalitan mga ka-idol. So, in short, admit nila na pinalitan nila yun mga ka-idol. Pero hindi ko na ito ni-raise sa management dahil syempre medyo naawa din ako doon sa taong tatamaan po ng problemang yan. Ano? At nangyari din po yan sa amin mga ka-idol na yung one time may isiniservice po sa aming kasa na naka-lifter. Nung ibinaba, bumagsak yung sasakyan. Nung bumagsak, may tinamaan po na ibang sasakyan. Yung tinamaan na ibang sasakyan, nabasag po yung cover ng kanyang spare tire. So, anong gagawin? So, it's quite alarming. Tinawag ang management, nag-usap-usap sila. At based doon sa aking chismis, nakita ko na pinalitan ng ibang cover dahil ilalabas na rin yung unit at the same time, no? So, kumuha sila ng ibang cover sa mga unit na nakatenga doon na mukha pang bago, na same model din. So, in short, eyewitness na nangyayari talaga pala yon, na kung sakaling may mga ganyang instances, pwede pala nilang palitan. O di kaya, baka may ibang mga kliyente na naghahanap ng ganitong pyesa at kakatay na lang sa iba na naka-service doon. Medyo nakakadismaya, nakakainis, at nakakatakot din kung ikaw ang kliyente na mataon sa ganitong klaseng sistema. Noon yon. Pero ngayon, I doubt mga ka-idol dahil maraming CCTV po sa loob ng service. At nung kapanahunan po namin ay uso po yung yung transparent yung service. Pwede mong i-view. Pero ngayon, parang wala nang ganon. At bawal din pumasok ang mga kliyente sa service para silipin yung kanilang sasakyan. Dati pwede naman. Pero ngayon, hindi na pwede mga ka-idol. Okay? So, anong aral dito mga ka-idol? Every time na ipapasok po ninyo ang inyong sasakyan for service, see to it. Okay? See to it na wala pong importanteng gamit na iiwan ninyo sa loob ng sasakyan. Kagaya ng pera, accessories, gadgets, sapatos, damit, at tandaan po ninyo kung nasa ilang fuel gauge po kayo. Okay? Kung ilan na po, kung lagpas po kayo ng kalahating full tank, tandaan po ninyo yan. Picturean ninyo mga ka-idol. Okay? And then, checklist. Hanapin po ninyo yung checklist. Pag ipapasok na po ang inyong sasakyan sa kasa, chine-checklist po yan. Kung maaari, humingi ka ng picture nun. Picturean mo po o papicturean po ninyo yung checklist at isend sa'yo para makita po ninyo kung ano yung mga checklist doon sa inyong sasakyan. Loob at labas po yan, chine-checklist po yan mga ka-idol. At ngayon, ang alam ko, kumukuha po sila ng box para ilagay po ang inyong mga personal belongings doon na nakastore sa inyong sasakyan para wala pong mawala na gamit. Dahil naging alarming po yan noon mga ka-idol at nangyari po yan at nagkaroon po ng safety measures ang dealership. So ginawa, naglalagay na ngayon ng box, tapos may mga checklist, full CCTV camera, and then report kung sakaling may mawalan. Ganon mga ka-idol. Naano lang ako noon, nung panahon ng po yun, sabi ko, tatandaan ko to, itong mga experience ko na nangyari sa dealership dahil ayaw kong mangyari ito sa susunod na henerasyon ng mga kliyente. At mismo sa amin mga ahente, kasi kami po yung frontliner, kami po ang nasisira sa aming mga kliyente. Minsan niya sinasabi sa amin, ano ba yan, di ba ninyo alam na ganito yung yung rulings, bakit pinapayagan nyo yung ganito? Noon kasi medyo hindi nakakarating sa management yan dahil parang sinusolo na lang namin bilang ahente.
siyempre parang sa sobrang busy po namin, hindi po namin 'yan magawa ng write-up o maikwento sa aming mga bosses. Pero ngayon, naku, dahil sa higpit ng kompetisyon mga ka-idol, isa na rin po diyan sa nagiging strict ang policy ng service. Kaya kayo, every time na magpapa-service po kayo sa casa, you should be aware na dapat alam po ninyo kung ano yung mga iniwan ninyo sa loob ng sasakyan, alam po ninyo yung meter gauge ng inyong fuel tank, at alam po ninyo yung mga piyesa po ninyo. Kung maaari nga, yung piyesa po ninyo, lagyan po ninyo ng markings ng ng pentel pen para alam po ninyo na yung pa rin yung piyesa ninyo, lalo na kung ang inyong sasakyan ay tumagal po yan sa casa. Baka mamaya palitan po yan ng spare wheel, baka palitan po yan ng ibang yung ibang mga accessories diyan, 'di ba? Mahirap na. Ito lang naman awareness lang mga ka-idol. Hindi naman sa tinatakot ko kayo o sinisiraan ko po kayo. Sinisiraan ko po yung casa. In fact, nangyayari po 'yan noon. But ngayon, dahil since na wala na ako sa dealership at alam ko na marami pong mga CCTV diyan at may mga checklist na rin po, siguro naman hindi na nangyayari 'yan. Hopefully. Kung meron man, paki-comment naman mga ka-idol para malaman natin kung nangyayari pa rin 'yan. Okay? Thank you.